Tayo po'y tumayo muna, tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, O Diyos. Dapat nga po kayong aming pasalamatan, dakilain at ulatihin. Ama, sa aming nga pong pag-aaral ngayon, aming panalangin ang inyong pagsama ng Banal Espiritu mo, Panginoon, which is our teacher. Yung totoong guro po namin, Panginoon, na yung Banal Espiritu. Inaanyahan po namin kayo, Banal Espiritu, sa kalagitnaan po namin ito. Buksan po ninyong ay mga puso, isipan, ang aming espiritu sa pakikinig ng salita. At hayaan mo nga, Panginoon, sa lahat ng gagawin po namin, sa pakikinig man namin, Panginoon, at maging sa pagsasalita po ng iyong lingkod, O Diyos, maitas lamang at maluwalhati po lamang kayo, Panginoon, sapagkat yun naman po yung purpose namin, O Diyos. Itaas at luwalhatiin lamang ang iyong dakilang pangalan. Purihin po kayo, mga sa pangalan ni Jesus. Sa Espiritu, sa amin. Amen. 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 Manatili po tayo nakatibo. Basahin po natin yung ating text. Luke chapter 14, 25 to 33. Luke isama nga sa kaniya ang lubhang maraming tao at siya'y lumungon sa kanila at sinabi, kung ang sinumang tao ay pumaparito sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama at ina at asawang babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Sapagkat alin sa inyo ang kung ibig magtayo ng isang muog ay hindi mo nauupo at tatayahin ang halagang magugugol kung mayroong may pagtatapos. Baka kung mailagay na niya ang patibayan at hindi matapos, ang lahat ng mga makita ay magsisimulang siya'y libaking. Nasabihin, nagpasimula ang taong ito na magtayo at hindi na kayang tapusin. O aling hari na kung sasalubong sa pakipagdigma sa ibang hari ay hindi mo nauupo at sasangguni kung makakaharap siya ng may 10,000 sa dumarating na laban sa kanya na may 20,000. O kung hindi samantalang malayo pa ang isa ay magsusugo siya ng isang sugo at ihilingin ang kailangan sa pagkakasundo. Kaya kung sino man sa inyo na hindi tumatanggi sa lahat ng iyong tatangkilik ay di maaring maging alagad ko. Purihin po ang Diyos pagkakabasa ng kanyang salita. Yung image, kuya. Mahigit 150 taon na ang nakalipas, nagkaroon ng revival sa Wales, sa bansang Europa. Nagbunga ito ng maraming misyonero nagmisyon sa Hilagang Silangan ng India upang ipangaral ang mabuting balita. Yan po yung lugar na yan. Ang rehiyon na ito ay tinatawag na Assam. Binubuo ito ng daang mahigit sa bilang na tribo ng mga pangunahing mapanganib na headhunters. Yan po yung mga headhunters, parang sa igorot sa atin. May mga headhunters din sa mga igorot sa atin. Yung trophy nila, kapag napugot yung ulo, yun ang trophy nila. So, ganun kapanganib yung pinuntahan ng lugar na yan. Dito sa lugar na ito, dumating ang grupo ng misyonero ng mga American Baptist Mission at ipinangaral ang mensahe ng pag-ibig, kapayapaan, at pag-asa sa Panginoong Kristo. Naturally, hindi sila tinanggap sa lugar na yon. Ngunit isang misyonero ang matagumpay na na-convert. Isang lalaki kasama ng kanyang asawa at 2 anak. Dahilan sa panampalatayang ito, lumaganap sa maraming tribo at nagpasimulang tanggapin ang panampalatayang Kristyanismo. Dahil dito, nagalit ang pinuno o yung chief tribe at pinatawag ang lahat ng buong tribo. Kanyang pinaharap sa buong pamilya ng unang na-convert sa Kristiyano upang ipahayag sa buong kabayanan o sa buong village na talikuran ng panampalataya o humarap sa kamatayan. Sa patnubay ng Banal Espiritu, ipinahayag ng lalaki, I have decided to follow Jesus. No turning back. Sa galit ng pinuno, sa pagtanggi ng lalaki, inutusan niya ang panahin ng 2 niyang anak. Habang ang 2 batay na namimilipit sa lupa, sinabi ng pinuno, tatalikuran mo bang yung panampalataya? Wala na ang 2 anak mo, isusunod na ang asawa mo. Nagwika ang lalaki, though no one joins me, still I will follow. Sobrang galit ng pinuno, inutos niya na panahin na rin ang asawa niya. Isang sandali pa, nalagutan na rin ng hininga ang kanyang asawa. Ngayon, muling tinanong
ng pinuno ang lalaki. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Talikuran mo ang pananampalataya mo o mabuhay ka. Sa harap ng kamatayan, kanyang winika, the cross before me, the world behind me, no turning back. Sa huling salita niyang yon, siya'y tinudla ng pana. Sa kanyang kamatayan, nakasama niya ang kanyang pamilya. This is the story of Noksengaro. Madalas nating awitin yung salitang ito, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Yung awit na ito, hindi lamang sa bautismo ginagawa. Ang awit na to ay awit ng isang taong namatay dahil sa pananampalataya niya kay Kristo. Salvation is free, but discipleship is costly. Ang kaligtasan ay libre, pero mahal ang pagiging alagad. Sabi ni Dietrich Bonhoeffer, salvation is free, but discipleship will cost your life. Susunod pa ba kayo kay Jesus? Kung ang katumbas nito ay ang buhay mo. Pinag-aralan natin, no? Sino nga ba yung sabi ni Kuya Goodwin, sino nga ba ang tunay na disipulo? Ang mga tunay na disipulo raw ay hindi yung nanggaling sa, hindi lamang yung mga Antokya o yung inaantok siya sa church. Okay? Kundi nagkaroon siya ng relasyon kay Kristo. So, unang tinawag, hindi pa tinawag na Kristiyano noon, kundi ang tawag sa kanila ay mga alagad. Okay? The followers of Christ. Message ni Kuya Ranel. So, message niya, discipleship is imitation of Jesus Christ. Yung word na ginamit dito sa Greek ay to mimic. Mimic. No? Alam niyo yung mimic? Ang mimic, nung mas maintindihan niyo siya pag kayong nag-aral ng elementary. Kaya nung elementary ako, tinuturo ng teacher natin, pasensya na kasi nung panahon namin, di pa uso yung kinder. Okay? So, pag ginawa sa akin ng ate ko, pagdating sa, alam ko, naglalaro pa ako ng Holland noon, dinamput ako ng ate ko, halika, papasok ka na sa school. Okay? Pagkatapos, ano tinuturo dun sa school? Ang mimic, katulad nito, A, E, I, O, U. Kung ano yung binabanggit ng teacher, yon ang sinasabi mo. Diba? A, E, I, O, U. That is mimic, to mimic. No? Ang sinasabing imitation na sinasabi doon sa Biblia is to mimic. No? Kung ano ang sinasabi ng master, dapat din yung sinasabi mo. Gaya nga sinasabi ko noon, dinamput lang ako ng ate ko. At tapos, ni-registered na ako. I was 7 years old. Kasi noon, pagdating ng 7 years old, pwede ka nang mag-grade 1. So, lahat tayo noon, pagiging disipulo, dumadaan tayo sa mimic. Hindi pa natin alam ang lahat. Nag-A-E-I-O tayo bago natin malaman yung babebi bobo, A-E-I-O muna nalaman natin. Di ba? Lahat tayo dumaan sa abakada. That is, naalala ko pa noon, kapag nakalimutan ko yung ruler ko, sino nakagamit sa ng ruler na kahoy? Kapag nakalimutan ko yung ruler ko, hindi ko na alam maisulat ang pangalan ko. Kasi doon nakasulat yung pangalan ko. Kapag naiwan ko yung ruler, hindi ko maisulat ang pangalan ko. Pero naisusulat ko siya kapag dala-dala ko yung ruler ko. That is mimic. No? Ganon. Katulad din tayo ng panahon ng dinamput lamang tayo ng Diyos. Pag-ala-gala lang siguro tayo ng panahon. Gaya ko, naglalaro ako ng hole ng panahon ng damput ako ng ate ko. At sabi niya, mag-aral ka na. Hindi kami, nung panahon namin, hindi pa uso yung kinder eh. May kinder lang pero kailangan magbabayad ka. So kami ay mga dinamput lamang. But dahil sa mimic, sa sinasabi ng teacher namin, natuto ako. Malaking tulong din sa akin yung comics. No? Natutunan kong magbasa. So, unti-unti, that is to mimic. No? Ang salitang imitation ay gayahin yung salita. But, sa turo ni Kuya Ranel, it not just maging katulad ng salita. It goes into the character of that man. It goes to the character of the teacher.
Kung ano yung character ng teacher mo, dapat yun ang nagagaya mo. Kung ano yung character ni Kristo, dapat yun din yung maging character mo. That is the imitation, yung sinasabi ng Biblia. Hindi lang yung sinasabi ni Kristo, but even what is the character of the Master. Yun yung to mimic, yun yung imitation. Kung ano si Kristo, dapat ganun din tayo. That is the imitation of Christ. That is, yon ang tanging layunin ng pagiging disipulo mo, ang maging katulad ni Kristo. Sino ngayon ang gustong maging disipulo ni Kristo? Amen. Mamamatay kayo. Kasi namatay si Kristo. Okay. Natanong nyo na ba, hanggang kailan ba ang katapusan ng pagdidisipulo? Meron ba siyang katapusan? No? Parang ng bagong Kristiyano kami, okay, mag-discipleship training ka. 6 weeks, discipleship training. So one, 2 taon ba kayo? 1 taon? Sa so one, 10 months. Kami, nakadalawa kaming soyata. Okay? So, hindi lang siya, ang discipleship, hindi lang siya isang program na pagkatapos na tapos na. Sabi niya, discipleship in the context of following Jesus is a lifelong journey with no definitive end point. Walang katapusan. While specific programs or mentorship, relationship may have defined duration, yung sabi ko nga, 6 months, 3 months, the ongoing pursuit of following Christ and growing in His faith is a continuous process. It is not a series of steps to check off, but a way of life that shapes one's being and action. Yung pagiging disipulo mo, walang duration yan. Hanggang katapusan. Hanggang katapusan ng pag-aaral mo. Magiging alagad pa rin ba tayo? Gusto niyo pa maging alagad, walang katapusang pag-aaral? I quote Kuya Anthony. Minsan, naabutan ko siya nag-aaral sa Bible study. Sabi niya, akala ko graduate na ako. Ngayon, nag-aaral pa rin ako. Yes! Ang Kristiyano patuloy siya nag-aaral. Patuloy ang pag-aaral natin. Discipleship is a lifelong pursuit. Gusto niya pa maging alagad? Gusto niyo pa maging alagad? Sa software nga lang, hindi na kayo dumadalo eh. Di ba? Mga kapatid, yung SO1, yung SO4, lahat ng yun, hindi naman yun para lang sa church. It is a part of the journey of your being of disciple. Nilanakawan ba yung tulog ninyo? Nasabi mo, pwede kang mamatay kay Kristo, yung tulog nga lang, pagpapalit mo pa. Tapos gusto mo mamatay kay Kristo, tulog pa lang, naipagpalit mo na siya. Is that discipleship? May gagawin ako ngayon. Ay, hindi, may support tayo. Unahin ko na muna yung gagawin ko. Pero handa ka mamatay kay Kristo. Gusto niyo pa maging alagad? Diba? Hindi lang. It is your journey. Hindi siya kinreate para bawasan yung oras ninyo sa pamamahinga. Hindi siya kinreate para makaabala sa inyo. It's the part of your journey of being disciple of Christ. Tinawag ka ni Kristo at iniligtas, hindi para matapos lang doon. Tinawag ka at iniligtas ni Kristo para maging kanyang disipulo. Bakit ang disipulo ay walang katapusan? A lifelong pursuit, ongoing transformation, making disciple. No finish line. Discipleship is a way of life. Sabi ni Paul sa Philippians chapter 3, 12 to 14, I don't mean to say that I have already achieved these things, or that which I have already reached perfection. But I press on to possess that perfection for which Jesus Christ first possessed me. No,
Dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Jesus Christ, is calling on us. Kahit nga si Pablo, siya na yung may pinakamaraming nasulat doon sa Biblia, sinasabi niya na, gusto kong makilala pa si Kristo. Hindi ko sinasabi na tapos na ang lahat. Na na-attain ko na ang lahat. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward. Matatapos lamang ang pagiging disciple natin kapag tayo ay pumunta na sa langit. Kaya huwag kayong magsawa. Bakit ba kailangan ng Bible study? Bakit ba kailangan umattend ako every Friday? Bakit ba kinakailangan ko ng SOA, ng SOFOR? Oh, bakit ba kinakailangan ko yan? Ito kasi nagbibigay ng value sa iyo bilang isang disciple ni Kristo. Sabi ni Kuya Anton kayo na, ano ituturo mo kung wala ka nung pinag-aralan? Yun ang gusto natin, may value ka. Lagi sasabi ni ni David Jeremiah, it adds value to your Christian faith. Lagyan niyo ng value yung pagiging buhay ng Kristiyano niyo. Huwag lang kayong umupo. Ano natutunan mo sa pag-upo? Matigas ang upuan. What you learn? Diba? Galaw-galaw din pag minsan. Diba? Maraming na-stroke na hindi gumagalaw. Galaw-galaw din. Okay. Salvation is free. Discipleship is costly, but the reward is beyond measure, here, and eternal. Ang pagiging alagad natin ay costly. Sabi, I quote again kay Bonhoeffer, the cost of discipleship, explore the meaning of Christian discipleship. Ito yung libro niya, and emphasize the importance of costly grace. Bonhoeffer distinguished between the cheap grace and costly grace. Ano ba yung cheap grace? Ang cheap grace is the idea that forgiveness is readily available without requiring any commitment or change in the life of the believer. Cheap grace. Ligtas na ako, tapos na ako. Yun yung cheap grace eh. Walang commitment. Ang pagkakaroon mo ng pagiging alagad mo, kailangan may commitment. Kapag walang commitment, cheap grace lang yan. Ligtas na ako. Naka-church na ako, tapos na ako, uwi na ako, wala na ako pakialam sa inyo. Mga kapatid, yung pagiging disipulo mo, pagiging alagad mo, kung ano yung burden ng church, burden mo rin yan. Hindi yung wala kang pakialam. Bahala na kayo dyan. Hindi ganon. Yung pagiging alagad mo, na dumaramdam sa damdamin ng church at damdamin ng leadership. Hindi ka nakakuha ng cheap grace. Kinakailangan dito yung makakuha ka ng costly grace. What is this costly grace? On the other hand, costly grace is the true grace of God which demand obedience, sacrifice, a genuine transformation of the believer's life. Yung pagiging disipulo mo, ito yung nagpapatunay na genuine ang kaligtasan mo. Kasi kung hindi ka naging disipulo, cheap grace ang kinukuha mo. Gustong-gusto natin yung kaligtasan pero ayaw natin magpasa ng krus. Gusto natin yung Kristong walang krus. Ano yung gusto ni Satan? Sino-shortcut niya yung trabaho ni Kristo. Hindi niya sinasabi ni Peter, ay hindi pwede, hindi mangyari sa Messiah yan. Hindi siya mamamatay. Sino-shortcut natin yung Christianity. Ang kinakailangan sa Kristiyano, kinakailangan mayroong immediate sacrifice. Kapag wala noon, cheap grace ang meron ka. While discipleship is not the requirement for salvation, while discipleship is not a requirement for salvation, it is natural and expected outcome of salvation.
Salvation received through faith in Jesus Christ, while discipleship involves following Him and actively living in one's faith. Yun yung nagpapatunay na ikaw ay ligtas. Dapat na bumuhay ka sa pananampalataya mo. It serves an evidence of genuine salvation's experience. Kapag naging disipulo ka, ito yung nagpapatunay sa iyo na meron kang totoong tinanggap na kaligtasan. Kapag wala ka nun, cheap grace ang tinanggap mo. Kapag wala kang pakialam sa church at hindi ka nakaramdam, cheap grace ang tinanggap mo. Baka nakikidisipulo ka lang. Ang title pala ng ating message is The Love of the Disciple. Okay. Ka-text natin. Verse 25. Nagsisama nga sa kanya ang lubhang maraming tao. At siya'y lumingon at sinabi sa kanila, kung ang sino mang taong pumarito sa akin at hindi napupot sa kanyang sariling ama at ina at asawa, babae at mga anak at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Okay. Si Kristo, kapag nung siya umalis na galing sa hapagkainan, kasi ang context ito, kainan eh. So lumabas na siya. Ang dami nagsisama sa kanya. Okay. May mga tao na sumasama kay Kristo. Bakit? Una, fanatics. Siyempre, sikat si Kristo. Fans. Marami sa ating mga fans lang. Parang katulad sa Facebook, nakikilike lang. Diba? Like mo si Kristo, kaya ka sumusunod sa Kanya. Fans ka lang. Meron namang iba, sumusunod kay Kristo kasi believers. Ikaw naman yung mga tipong nagpa-follow. Huh? Sa Facebook, ikaw yung follower. Pero yung iba naman, hindi siya natapos lang just believers, but he becomes disciples. Ito na yung subscriber. Nag-subscribe ka na kay Kristo talaga. Hindi mo lang siya pinapollow, just follow. O like. Diba? Karito, ikaw ba fanatics lang ni Kristo? Dahil maraming pinapagaling, fanatics ka lang. I like Christ kasi ang bait-bait niya. I like Christ kasi pinapakain niya ako. No. I like Christ kasi nagpapalabas siya ng maraming pagkain. Kaya niyang gumawa. No, like lang. Fanatics ang tawag doon. Iba naman believer. Believe ka lang kay Kristo. Kasi bakit? He makes miracles. No? Believe ka lang. Pero ang gusto niya, hindi not just to believe. Believer, ang bibigyan mo ng pananampalataya kay Kristo, dapat magdadala ito sa pagiging alagad ni Kristo. Niligtas ka ni Kristo para maging kanyang alagad. Sinasabi natin sa awit natin na habang buhay. Ano yun? Papupurihan ka habang buhay, maglilingkod sa'yo. Ang gandang awitin. Di ba? Ang sarap awitin. Pero ito nga ba talaga ang sinasabi talaga ng puso mo? Habang buhay? O habang hindi ka inaantok? Taga-Antokya talaga kayo. Diba? Discipleship, mga kapatid, hindi lamang fanatics, not just believers, but discipleship. Doon ka dapat mahauwi. Huwag nating sabihin lagi na ligtas na naman ako katulad nung magnanakaw na kasama ni Kristo. Mga kapatid, hindi ka pa naman namamatay. Ang nakatanggap lang ng pangako ng yung namatay, nakasama ni Kristo. Pero buhay ka. Yung buhay dapat maging disipulo. Yung buhay dapat maging alagad. Kung patay ka, hindi ka na magiging alagad. Patay ka na eh. Logic lang yun. Diba? Kaya ka pa binubuhay ni Kristo para maging alagad. Hindi natatapos na tumanggap ka na at ligtas ka na. Ito'y nagpapasimula pa lamang yung pagtanggap mo, pagiging ligtas mo, upang maging alagad ni Kristo. At saka mo ulitin, habang buhay, papupurihan kita. Habang buhay, maglilingkod sa iyo. Ginagawa yun ng disipulo. Diba? Gusto niyo ba maging disipulo? Puro kayo, amen. Si Kristo ang magpapatunay niya. Okay.
Sabi rito, how can we become disciples of Jesus Christ? We can become disciple of Jesus Christ by loving Him above all. Okay? Basahin natin mga kapatid. Sa verse 25 to 26, kuya. 25 to 26. Nagsisama nga sa kanyang lubhang maraming tao at siya'y lumingon. At kanila'y sinabi, kung ang sinumang tao ay pumaparito sa akin at hindi napopoot sa kanyang sariling ama at ina, asawang babae at mga anak, at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati sa kanyang sariling buhay man, ay hindi siya maaaring maging alagad ko. Ang hirap isipin na ang sinasabi ni Kristo, yung salitang, ang sino mang dinupupuot. Samantalang sinabi niya, ano ba yung ikalimang utos? Igalang mo ay yung magulang. Diba? Pero sabi niya dyan, hates. Bakit? Ang hirap kaya nun. Kalimutan mo yung sarili mong ama at ina at asawang babae at mga anak. Ang ginamit ni Luke ditong salita ay bigat. Puot ang ginamit niya. Pero makita natin, ano ibig sabihin salitang ginamit dito ng Panginoon? Punta tayo doon sa anong katumbas nito doon sa Matthew 10:37 to 39. No? Matthew 10:37. Kung ano yung sabihin ng salitang hate. Kasi ang ginagawa lang naman yan parang antithesis. Ano yung kabaligtaran ng love? Hate. Love, hate. Pero piniliwanag ni Matthew kung ano yung sabihin yan. Eto sabi, basahin natin mga kapatid. Ang umibig sa ama o sa ina ng higit kay sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. At ang umibig sa anak na lalaki o anak na babae na higit kay sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. At ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat dapat sa akin. Ang nakasumpong ng kanyang buhay ay mawawalan ito, at ang mawawalan ng buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyon. The first sign ng pagmamahal ng isang disipulo by loving Christ above all. Okay, hindi sinasabi na nakapotan mo. Ang ibig sabihin noon, yung loveless. No? Kailangan hindi maging higit ang pagmamahal ng isang tao doon kay Kristo. Alam niyo po ba, ang relasyon na pinag-usapan dito ay rabbi and matetes. Alam ng mga kapatid yan, no? Teacher and pupils o mag-aaral. Tagalog yung mas magandang no? Teacher tsaka students. No? Estudyante. Oo nga pala. Hindi, parang Spanish siya, estudyante. No? Okay. Ang sinasabi lang dyan, nung panahon nila Kristo, kapag ikaw ay alagad, sumasama ka doon iniwanan mo talaga yung family mo. Sumasama ka talaga doon sa teacher mo, pati yung pagkain niya, yung way of life niya, nakikita mo. Pero dito, iba yung sinasabi ni Kristo. Hindi niya sinasabi yung relasyon dito between a teacher and a student. Ang sinasabi niya rito, mas higit pa ron. What is the first commandment na sinasabi ng Decalogue, ng 10 Commandments? Love your God with all your heart. Diba? You shall have no other gods before me. Hindi sinasabi ni Kristo yung relasyon ng rabbi o ng matetes. Ang sinasabi niya rito, ibigin mo ako na higit sa lahat. He is talking that He is God. Ako yung Diyos. Hindi niya sinasabi rito na ako teacher mo. I am your God. He is saying that I am your God. Kaya dapat ibigin mo ako ng higit sa mga magulang mo, higit sa asawa mo, at higit sa anak mo. Walang teacher na ganyan. Because He is talking that He is God. Ang sinasabing pag-ibig doon sa paggalang sa magulang ay number 5. Doon sa 10 Commandments. Anong pinakadapat ibigin mong higit sa lahat? Yung number 1, you shall love your God with all your heart, with all your soul. He is talking not about teacher. That's the problem of Judas.
Judas considered Christ only as a rabbi. He didn't consider him as Lord or Savior. Hindi lahat ng sumusunod kay Kristo, tumalapit kay Kristo, ay nakakatamo ng kaligtasan. Ang nakakatamo lamang yung tinanggap siya sa kanyang buhay. Kinilala siya bilang Lord and Savior. Unless kilalanin mo si Kristo bilang Diyos ng buhay mo at siya'y maging priority ng buhay mo, doon ka lamang makatamo ng kaligtasan at ng pagiging totoong disipulo ni Kristo. That's why he's talking by loving him above all. He's not talking, I'm your teacher. He's talking that he is your God. He is our God. He is our Lord. Kaya ganyan na sinabi ni Luke. Luke feels yung ginamit yung salita, ang napopuot. You cannot compare God as your teacher. He is the giver of your life. Sa kanya nagmula ang lahat. Kaya nasasabi, loving Him above others. What we have here is a very strong language. While we must put our love, our parents and families, we must not love them above the Lord. Hindi mo pwedeng higit. Nasa Saudi ka, sinabihan ka ng asawa mo, nagbago ka na ng relihiyon. Oh, wag kang pumunta dyan. Kasi nagpalit ka ng relihiyon. Hindi ka nagpalit ng relihiyon. Nakita mo yung tunay na relasyon kay Kristo. Huwag kang matakot sa asawa mo. Hanggang dito lang yan. Matakot ka sa Diyos. Kasi siya habang buhay. Huwag mong ipagpalit si Kristo sa mga magulang mo, sa asawa mo, sa anak mo. Kung ginagawa ni Kristong ayusin ang buhay mo, kaya niyang ayusin maging ang pamilya mo. Put Christ first. Amen? Unahin mo si Kristo at ayusin ang lahat para sa'yo. Loving Him above all. Loving Him above ourselves. Alam niyo yung kantang The Greatest Love of All? Alam niyo yung lyrics na? The greatest love of all is easy to achieve. Learning to love yourself is the greatest love of all. Alam mo ba ang kinamatay ng taong kumanta nun? Accidental drowning caused by heart disease and cocaine use. Mali kasi yung pag-ibig sa sarili. Yung pag-ibig sa sarili nagdudulot ng kamatayan. Pero yung pag-ibig ng kay Kristo nagdudulot ng buhay na walang hanggan. We should not love ourselves above Christ. Lagi ko sinasabi, yung buhay natin, magkakaroon lamang ng meaning kapag pumunta tayo sa pinagmulan ng buhay natin. Andun yung totoong meaning. Doon sa pinagmulan ng buhay natin, si Kristo. Doon lang nagkakaroon ng silbi at ng meaning ang buhay natin kay Kristo. How we can become disciples of Christ? We can become disciples of Christ, number one, by loving Him above all. Loving Him above others and loving Him above ourselves. Loving Him and not the world. Maraming tao, Sa 1 John chapter 2, 15-17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, di ang mga bagay na sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanyang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapaluluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyon, datapwat, ang gumawa ng kalooban ng Diyos, ay mananahan magpakailanman. Napakasimple rin naman ang salita. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Piliin mo ang Diyos, piliin mo ang sanlibutan. Ang pansanlibutan, temporary. Ang sa Diyos, magpakailanman. Sino pipilian mo? Napakasimple, dalawa lang ang pagpipilian. Gusto mo ng kapahamakan? Piliin mo ang mundo. Ibigin mo ang mundo. Ibigin mo ang lahat. Bilihin mo ang lahat ng gusto mong bilihin. Bumili ka ng 100 sapatos, dalawa lang naman ang paa mo. Aanuhin mo naman yun.
You cannot feel. Kahit bumili ka napakaraming damit, hindi ka pwedeng magsuot ng 50, ang bigat kaya nun. Yes. Kala natin, nakaka-feel up ng... Kaya siguro ng Panginoon Kristo, konti lang ang mga damit nila noon. Bukod sa mahal siguro, tsaka, mahirap. Pag pinalayas ka ng misis mo, konti lang din naman madadala mo. What I'm saying, mga kapatid, yung lahat ng pinag-iipon natin sa mundong ito, nawawala din naman yan. Di ba? Mahalin mo ang Diyos kasi magpakailanman yun. Mali yung buong sanlibutan, hanggang dito lang yan. Kapag namatay ka, iba lang ang makikinabang niyan. Okay. Paano natin mamahalin ng si Kristo? Mahalin natin siya sa lahat, sang higit sa lahat. Loving Him above others, loving Him above self, loving Him and not the world. Pangalawa, by obeying Him at all costs. Kuya, pakiano nga yung Luke chapter 14, 27 to 33. Ito sabi ko sa inyo kayo na. Okay, basahin natin mga kapatid. Sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Let's stop on that. Ibalik mo. Okay. When Christ was talking that cross, it means dying. Hindi sinasabi yan na para ka lang nagdala ka lang ng parang sa atin na mga nagsasakripisyo lang tuwing mahal na araw, magbibitbit ka ng krus mo. This is not what was talking. When He said, carry your cross, it means dying. Ikaw na yung nagdala ng krus mo. Yun pa rin ang maghahang sa iyo. They hang the cross on you and they will hang you on the cross. Nakuha nyo? Dala-dala mo yung cross mo at iyahang ka din sa cross na dala mo. Parang ganito lang kasimple mga kapatid. Yung mga sinasalvage na iba, pinaguhukay muna ng balon. Diba? Pinaghukay ka na ng balon, pagkatapos, yun na rin yung paglilibingan mo. That's why I'm talking. Parang siguro mga sabungero lang yan, missing sabungero. What I'm saying mga kapatid, when Christ is talking about carrying your cross, it means death. Hindi pa banjing-banjing ang pagiging Kristiyano. Walang banjing-banjing. Bungee jumping siguro subukan ninyo. Pero walang ganun. Walang mina-mina sa Kristiyano. It is a serious thing na sinasabi ni Kristo. Maaaring sinasabi ni Kristo when He was preaching that one, naglalakad sila, may nakita sila mga nakapako sa cross. It is ordinary. Nung panahon na nila Kristo, ng Panginoong Kristo, na meron mga nakahang sa cross. Naka-display yon para hindi pa marisa ng mga ibang tao. So, pag sinabi mong carry your cross, it means death to yourself and being alive in Christ. Mas naintindihan niya nila Faith ng mga unang mga alagad. Kasi lahat sila namatay kay Kristo. You know, the word witness, ang Greek word nun ay martyr, martus, martyr. Hindi yan yung martyr sa asawa mo. Nasabing binubugbog ka na okay lang sa'yo. Diba? Martyr daw ang tawag doon. Hindi ganon. Yung sasabing martyr dito sa first century Christians, nasabi dito, ito yung mga Kristiyano na namatay para sa akin ng pananampalataya. Ang sinasabi nila, ang first century Christians, their faith testifies of them. Tayo kasi, our faith testifies doon sa ginawa ng Diyos sa atin. Baliktad tayo. Yung pananampalataya natin, tinetestimony natin. Diba? Ganun tayo eh. Yung pananampalataya ko, ite-testimony ko yan. Nakuha nyo? Nakuha nyo ba? Yung pananampalataya ko, anong ginawa ng Diyos sa'yo? That's our testimony. That's your faith. Pero sila iba. Yung faith nila, nag-testify sa kanila. Ibig sabihin, yung kamatayan nila ang nagpapatunay sa kanilang pananampalataya. Baliktad tayo ngayon. Sila yung gano'n ang pananampalataya nila. Yung kamatayan nila, nagpapatunay na sila ay Kristiyano. Gusto niyo pa maging alagad? Umunti na, humina na. Naantokya na. Diba? Antokya talaga kayo. You know, next verse, kapatid. Next verse.
Sapagkat alin sa inyo ang kung ibig magtayo ng isang moge, hindi mo naupot, tatayahin ang halagang magugol. Kung mayroong may pagtatapos. Okay, next. Baka kung mailagay na niya ang patibay at hindi matapos ang lahat ng mga makita, ay magpapasimulang siya'y libaking. Next. Okay, dyan lang muna tayo. Okay. Itong gusto ko sa inyo malamang kapatid. Gusto kong makita ninyo. Sabi ni Ketonica na, consider your ways. Ngayon, ito naman, count the cost of being disciple. Kaya mo bang mamatay kay Kristo? Amen. Si Ate. Ito na lang ang maiiwan sa atin dito mamaya itong si Ate Tintin. Count the cost. Sabi ni Kristo, pag-isipan mo. Gusto mo maging alagad ko? Pag-isipan mo. Baka hindi mo makaya. Bakit? Sayang lang ang pinunta mo sa church. Punta ng Friday rito. Sayang lang yan. Diba? Kung hindi ka magpapatuloy. Ito yung sagot niya. Ito yung gusto kong sagot sa next verse. No? Ito yung katugunan ng Panginoon dito. O aling hari na kung sasalubong sa pakikipagdigma sa ibang hari, ay hindi mo na uupot sa sangguni kung makaharap siya na may 10,000 sa kanya, na sa dumarating na laban sa kanya na may 20,000. Okay, next. O kung hindi samantalang malayo pa, ang isa ay magsusugo siya ng isang sugo at ihilingin ang mga kailangan sa pakikipagkasundo. Dito niyo makikita mga kapatid, si Kristo, siya yung hari sinasabi na napakaraming kawan. What Christ is saying, kaya mo bang makipaglaban sa akin? Can you defeat me? Kapag aalis ka sa pagiging Kristiyano mo, hindi ka magiging alagad ko, can you defeat me? Kaya mong talunin ng Diyos? Yes, you can reject God. Pwede mong i-reject ang salvation niya. Pero kailanman di ka mananalo sa Diyos. You can reject Christ. Sabi mo, ayoko sa iyo, Kristo. But you cannot win against God. That's yun ang natutunan ni Pablo. Sabi ni Kristo kay Pablo, Paul, it is hard to kick against the prick. Mahirap sumipa sa tulis. Kaya mong sumipa sa tulis? Kung anong lakas ng sipa mo, siyang lalim ng sugat mo. You cannot win against God. Kaya sa halip na makipagtalo ka sa Kanya, makipagkasundo ka sa Kanya. Yun ang sinasabi ni Kristo. Bakit ka makikipaglaban sa akin? Ako lumikha ng mundo, ako lumikha sa'yo. Kakalabanin mo ako? Ito sinasabi lang ng Diyos. Ganito kasimple. Maging alagad na kita. Mahirap na masumpungan na kalaban mo ang Diyos. Sinasabi ng Biblia, if God is for us, who can be against us? Pero kung kalaban mo ang Diyos, sino ang kakampi mo? Diba? Ano lang kasimple. Makipagkasundo ka na sa Diyos. Huwag ka na makipagtalo. Diba? You count the cost, pero binigay ni Kristo kung ano yung sagot. Yes, maaaring sa panahon na ito, sa Mark chapter 10, 29 to 30. Kuya, kapatid, pakibigay mo. Mark chapter 10, 29 to 30. Sabi natin, basahin natin mga kapatid. Pinasabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay, o mga kapatid na lalaki, o mga kapatid na babae, o ina, o ama, o mga anak, o mga lupa, dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo, na hindi tatanggap ng tig-100 ngayon sa panahong ito, ng mga bahay, at ng mga kapatid na lalaki, at mga kapatid na babae, at mga ina, at mga anak, at mga lupa, kalakip ng pag-uusig sa sanlibutan ito, sa darating ay nang walang hanggang buhay. Mga kapatid, yes, discipleship is costly, pero yung reward nito, dito pa lang sa buhay na ito, tatanggapin mo na, at maging sa buhay na walang hanggan. That's it. Ano pipiliin mo? Gusto mo maging alagad? Christianity is a matter of choices. The Lord is asking us to make a choice right now to pay the price. No? Ngayon ka magbabayad. Pero ang pag-ani mo,
sa buhay na walang hanggan. Yes, discipleship is costly, cost life, pero ang reward nito ay buhay na walang hanggan. Now, this is your choice. Mag-e-end ako doon sa kadugtong ng istorya natin kanina. Nung namatay si Nokseng, but with their deaths, a miracle took place. Nung namatay kanina si Nokseng, the chief who ordered the killings was moved by the faith of man. He wondered, why should this man, his wife, and 2 children die for a man who lived in faraway land on the and on another continent some 2,000 years ago? There must be some remarkable power behind the family's faith, and I want to taste that faith. In a spontaneous confession of faith, he declared, I too belong to Jesus Christ. When the crowd heard this from the mouth of their chief, the whole village accepted Jesus Christ as their Lord and Savior. Isang pamilya ang namatay sa pagiging disipulo ni Kristo, naligtas ang buong village. Ginawa ba yung Nokseng to? Hindi. Ginawa ng Diyos. Discipleship starts from dying from ourselves. Kinakailangang mamatay muna tayo sa ating sarili. At pagkatapos nun, gagawa ng miracle ng Diyos, isasama niya ang buong pamilya mo. Take that promise to our Lord Jesus Christ. Tayo po ito ngayong lahat. If you sing this song, mga kapatid, kung ang awiting ito ay magiging awit ninyo, awitin nyo ng malakas. Kung hindi nyo naman ito kayang gawin, huwag nyo nang awitin ang awitin. This is our declaration of our faith to our Lord Jesus Christ. I've decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross behind me. Still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. Mga kapatid, ang awiting yan ay inawit ng isang taong namatay para kay Kristo. Handa ka bang ibigay ang buhay mo kay Kristo bilang kanyang alagad? Mahaba ng tinakbo mo, kapatid. Ang haba ng tinakbo mo ng pagiging Kristiyano mo. Kung sa ngayon ay hindi ka pa ganun kaseryoso, gawin mo ng seryoso ang pagtakbo mo kay Kristo. Maging totoong alagad ka na ni Kristo. Because ang totoong alagad ni Kristo gave His life and loved Jesus Christ above all. Sumusunod sa Kanya hanggang sa wakas. Awit natin muli, kapatid, I have decided to follow Jesus. 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 No turning back, no turning back. When you decide now to follow Jesus, will you decide now to follow Jesus? Will you decide now to follow Jesus? No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have
follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Mga kapatid, yan ang dinideclare mo ngayong umagang ito. Hindi mo sinasabi yan sa akin o sa ng mga tao ito. Pinasabi mo yan sa Panginoong Kristo. Father God, I pray, Father God, by your mercy and grace, Panginoon, gawin niyo nga po kaming mga alagad mo sa mula sa araw na ito hanggang sa kami kuhanin mo, hanggang sa matapos ng lakbayin namin bilang mga disipulo mo. Panginoong Yesus, ito ang desisyon na ginagawa po namin ngayon, O Diyos. God, by your mercy and by your grace, Father God, maging kahalintulad mo kami, Panginoon, hanggang sa matapos na kuhanin kami. Panginoon, sa inyong papurit, pagsamba at pagdakila, sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen.